Hi Kento Nation! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin about pyramiding scheme at real network marketing business. Ano ba itong pinagkaiba nitong dalawa? O same sila ng system na nanluloko ng mga tao. At tatalakayin din natin dito yung top 10 network marketing business na para sa akin. Kung natin ka nang malaman, let's go! Dito sa Pinas, marami kang mahahanap na iba't ibang multi-level marketing business. Marami nagsusulputan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Sa sobrang ng dami ng mga tao nagkaka-idea na ang susi sa pagyaman o sa pagginhawa ng buhay ay ang negosyo. Kaya naman marami tayong mga kababayan na gustong magnegosyo para makaalis sa hirap o kaya naman para makaalis bilang isang OFW o makabalik dito sa ating bansa. Meron tayong iba't ibang dahilan kung bakit natin pinapasok yung pagnenegosyo, kung bakit gusto nating maging mayaman. Pero ang problema, sa kagustuhan nating maging mayaman, sa kagustuhan nating kumita ng malaki, sa kagustuhan nating guminhawa yung buhay natin, nauuwi tayo sa maling pagnenegosyo. Yung maling negosyo kasi merong effect sa atin yan eh. Maaaring hindi mo lang nakikita pero nagmumukhang pera na tayo. Wala na tayong pakailam dun sa mga taong pwedeng mabiktima. Minsan naman, nagiging tamad tayo at umaasa tayo dun sa madaling kita, madaling kitaan. At karamihan sa atin ay nai-scam dahil sa maling negosyo na napapasukan. Minsan hindi natin nakikita yon sa kagustuhan nating kumita ng malaki. At isa sa madalas nating napipiling negosyo ay ang multi-level marketing o mas kilala nating network marketing business. So ngayon, pag-usapan natin, ano ba itong MLM at paano ba ito nagwo-work? Ito ba'y para sa lahat at lahat ba ng MLM business ay legal? Yan ang mga tanong na sasagutin natin dito sa video na ito. Ang networking kasi o MLM, ang isa sa pinakamagandang marketing techniques na ginawa na naimbento para mapalaki ang isang negosyo and the same time para matulungan yung mga tao. Kumbaga, ang umiikot sa MLM o sa networking ay ang products. So mamaya papaliwanag ko sa inyo yan ng mas mabuti, okay? Kung may plano kang pumasok sa network marketing, kailangan mong pag-aralan muna. Kasi merong mga company na nagsasabi na legal silang MLM business. Pero ang totoo, pyramiding scheme pala sila. Ang MLM po o multi-level marketing ay legal. Pero meron kasi mga nagsasabi na yung networking daw o MLM ay isa ring pyramiding scheme. Sinasabi ng ibang tao yun para ma-misinform tayo, para isipin natin na ang multi-level marketing o MLM ay same sa pyramiding scheme, na kumbaga ay iisa lang sila. Yung mga taong yon ay isa sa mga scammer na nagpapalaganap ng mga maling information. Sabi ko nga, ang MLM po o multi-level marketing o network marketing ay legal na negosyo. Ang pyramiding scheme naman ay illegal na business. At marami ng mga bansa ang nag-ban sa ganitong sistema. Ang MLM kasi o multi-level marketing ay nasa loob ng direct selling. Sa isang negosyo kasi, madaming dinadaanan yan bago yan pumunta sa mga tao, bago mabili ng mga tao. Nagsisimula yan sa manufacturer, dadaan yan sa importer, pupunta yan sa wholesaler, at pupunta yan sa retailer bago pumunta sa mga tao, bago mabili ng mga tao. Yun ang traditional way ng pagdidistribute ng mga products. Ngayon, naimbento yung direct selling para maiwasan yung ganong sistema kasi lahat ng pupuntahan ng mga products, manufacturer, importer, wholesaler, retailer, lahat yan nagraran dahil sa pera. Sa direct selling, ang pinupuntahan lang yan ay una sa manufacturer, papunta sa distributor, at pupunta sa mga tao. At madalas, yung mga distributor na mismo yung gumagamit ng mga products. Yung pera na ginagastos galing sa importer, wholesaler at retailer, napupunta yan lahat sa distributor. Ibinabayad yan sa distributor as a commission at mga bonus. Paano ba nag-work yung MLM? As a distributor ng isang direct selling company, pwede kang kumita sa pagbebenta ng mga products. Maliban sa pagbebenta ng mga products, pwede kang kumita ng percentage sa lahat ng ma-generate na mga network mo na papasok sa program. O kaya naman sa lahat ng maipapasok mo as a distributor. Yun na yung laging pinag-uusapan sa network marketing na magkakameron ka ng left and right at marami pang ibang mga bonuses. Pero ang problema kasi dito, hindi lahat ng multi-level marketing ay legal. Mayroong mga ibang company na nagpo-promote ng pyramiding scheme at nagtatago sila sa likod ng multi-level marketing, nagtatago sila sa likod ng affiliate marketing, nagtatago sila sa likod ng business opportunity. Ang pyramid scheme po ay isang fraud na nakadesign para makuhaan ka ng pera. Ang multi-level marketing at pyramiding scheme ay same sila ng system. Ang pagkakaiba lang nilang dalawa, ang multi-level marketing po ay legal, ang pyramiding scheme ay illegal. At ang MLM at multi-level marketing ay nakafocus sa products. Kumbaga, ang products ang umiikot sa isang pyramid. Ang tawag doon
ay pyramid selling. Habang gumagamit ng product ang pyramid o mas tinatawag nating downlines, ikaw ay kikita doon. Habang nakakabenta yung mga downlines mo, ikaw ay kikita doon. Ang pyramiding scheme naman ay nakafocus sa pagre-recruit ng mga tao. Ang umiikot naman sa sistemang ito ay pera. Para kumita ka, kailangan muna mag-recruit ng mga tao. The more na lumalaki yung pyramid mo, o mas tinatawag nating downlines, mas lalaki yung kita mo. Madalas sa pyramiding scheme, meron din silang mga products, meron din silang kapalit na products o mga services. Pero ang pinaka-focus nila ay mag-recruit ng mga tao kaysa sa magbenta ng mga products. At kikita ka dito, hindi dahil sa ino-offer nila mga products. Kikita ka dito dahil kailangan mo mag-recruit ng tao. Karamihan kasi sa mga pyramiding scheme, yung mga product o yung mga services na ino-offer nila ay hindi talaga competitive o walang value sa market. Kaya naman yung mga tao, hindi sila papasok dahil dun sa ino-offer na products o services. Pumapasok sila doon dahil sa malaking kitaan. No, kumbaga pera-pera yung usapan dito pag sinabing pyramiding scheme. The only one reason ng pyramiding scheme kung bakit nila ginagawa ito, no, para makuhaan ka ng pera at gamitin ka para makakuha na mas maraming tao na magiging kagaya mo rin. Dito kasi sa Pinas, ang nangyayari sa network marketing o MLM at sa pyramiding scheme ay same sila ng system. Kumbaga, yung tingin ng mga tao pag sinabing network marketing o MLM o multi-level marketing ay isang scam katulad ng pyramiding scheme. Bakit? Karamihan kasi na pumasok sa multi-level marketing o MLM ay naturuan ng mga maling strategy. Katulad ng isang scammer, kung paano sila magbenta ng products, kung paano sila maghanap ng mga bagong distributor. Mali yung pamamaraan nila. Pinamukha kasi ng mga scammer na ito sa mga tao na yung paghahanap ng mga bagong distributor o recruit ay nandun lang yung malaking kitaan. Totoo naman. Pero dito na pumapasok yung mga misleading strategy. So madalas 'di ba yung ginagawa ng iba, imbis na malaman ng tao na negosyo yung papasukin nila, na magbebenta sila ng mga products dito, sinasabi ng iba na trabaho daw at iba pang mga misleading information para makapag-recruit lang sila ng tao no papunta dun sa office o para mapanood lang yung video presentation na ino-offer nila. Karamihan sa mga network marketer, ganito talaga yung itinuturo sa mga downlines nila. Bakit ko alam? Kasi isa rin ako sa mga naturuan ng mga ganitong strategy, yung white lies strategy. Yung kailangan mo magsinungaling sa mga prospect mo para magawa mong ma-invite yung prospect mo sa office nila. At hanggang ngayon, meron pa rin gumagawa ng mga ganitong strategy. Sa MLM kasi, kailangan mong makabuo ng trust sa mga prospect mo at kailangan mo silang turuan para kumita ka ng mas malaki. Kaya yung mga nai-invite na mali yung pamamaraan ng pag-invite sa kanila, sila yung mga nagsabi na scam yung MLM, scam yung multi-level marketing kasi mali yung pamamaraan ng mga networker kung paano siya i-recruit, kung paano siya i-invite. Yung mga maling strategy kasi, yun yung pinakamadaling gawin pinakamadaling ituro. Kaya kapag nag-duplicate sila ng mga tao, no, kapag naturuan yung mga downlines nila, nag-duplicate sila, ganun pa rin yung ginagawa. No, maling strategy pa rin yung na-duplicate ng mga downlines. At madalas dahil doon, nagiging tamad yung mga downlines dahil sa mga maling strategy na nagko-cost ng malaking rejection. Dito na papasok yung sinasabi nilang, copy-paste mo lang yung post ko tapos i-post mo sa timeline mo. Pakita ka ng resulta. Pera, cheque, mag-post ka sa harap ng kotse. Sabihin mo, kotse mo yun. Di ba? Mga ganun. Pakita ka ng resulta ng mga top earner mo. Pera ng mga top earner mo kung magkano yung kinita nila. Share ng link sa messenger ng mga friends mo. No, ganun yung mga itinuturo nila. Which is isang paraan yon ng pangbubudol ng mga prospect. Hindi natin alam na mali yun kasi yun yung itinuturo ng mga apply natin. Yun kasi yung pinakamadaling paraan na ituro at pinakamadaling paraan na gawin yung mga maling strategy, yung mga scammer na strategy. Isa pang maling ginagawa ng mga networkers, yung nangangako sila dun sa prospect nila na pwede silang kumita ng malaki, na hindi sila naghihirap dahil tulungan daw Di ba? May mga ganon. Tutulungan ka namin dito, mga ganon. Like for example, hindi nila sinasabi na mahirap mag-recruit ng tao. Lagi nilang sinasabi na madali. Hindi nila sinasabi na kailangan nila magbenta. Ang lagi nilang sinasabi, no, tutulungan ka namin dito. No, tutulungan ka namin magbenta. And the end of the day, marirealize nila na napakahirap para mag-recruit, na kailangan pala nilang magbenta, na hindi pala sila tinutulungan. Dahil sa mga pangakong yon na mga magagaling na networker na ito, nagiging negative yung karamihang sa MLM, sa multi-level marketing. Kasi sandamakmak na rejection yung inaabot ng mga tao. Yun yung dahilan kung bakit iba yung tingin. No? Iba yung tingin dito sa Pinas kapag sinabing MLM, network marketing, multi-level marketing. Ang tingin sa atin is scam. Kasi mali yung pamamaraan kung paano sila mag-recruit ng tao, kung paano sila maghanap ng mga bagong distributor, kung paano sila magbenta ng mga products. Itong mga gawain na ito, hindi nagkakaiba
sa pyramiding scheme dahil sa mga unethical na strategy ng mga networker. Ngayon, kung ang concern mo, okay, alam ko na yan. So, kung walang pinagkaiba yung pamamaraan ng mga tao sa network marketing at sa pyramiding scheme, paano ko malalaman kung sino yung scam at kung sino yung legit na business? Ang malaking pagkakaiba ng MLM at pyramiding scheme ay yung way nila kung paano sila mag-operate ng business. Sabi ko nga kanina, ang purpose ng pyramiding scheme ay kuhaan ka ng pera at gamitin ka para makakuha na mas marami pang tao na magiging kagaya mo. So magbibigay ako sa iyo ng checklist kung paano mo malalaman na pyramiding scheme yung company na yon at pyramiding scheme yung mga strategy na papasukin mo. Number 1, kapag ang isang company nagbigay ng pera dahil sa recruitment, itong perang ito ay maaaring galing sa commission na sumali sa business mo o isa itong recruiting bonus. Minsan kasi yung mga pyramiding scheme, meron silang product pero front lang nila yon para masabi silang legal. Hindi talaga yon yung pinopromote nila. Hindi talaga yon yung ibinebenta nila. Kapag meron ka nakitang company na merong product pero iba yung pinopromote, no, malamang pyramid scheme po yun. So mag-ingat ka sa mga ganong business, kapatid. Number 2, so iwasan mo yung mga company o mga tao, mga grupo ng tao sa loob ng MLM. Ang focus nila ay mag-recruit ng mga tao at hindi magbenta ng products. Mapapansin mo kasi na ganito yung gawain nila kapag ang pinopromote nila sa iyo ay yung sistema, kung paano kakikita at yung compensation plan. Ang legal na company ay nagpo-promote ng actual product o actual services. Ang legal na company, ang pinopromote nila ay mismong product at services o benefit ng product o services. Number 3, ang pyramiding scheme kasi ay madalas may tinatawag silang membership fee o kaya naman training fee o startup fee. Meron pang iba dyan yung bibili ka ng code para magamit mo lang yung system nila. Isa po yun sa pyramiding scheme, kapatid. Number 4, mag-ingat ka sa mga MLM company na before ka makapag-payout o makapag-encash ng commission mo, kailangan mo pa mag-recruit ng mga tao para makuha mo lang yung commission na yun, para makuha mo lang yung pera na kinita mo sa kanila. So mag-ingat ka po dun, kapatid. Isa po yun sa sign na pyramiding scheme yung company. Number 5, kailangan na siguraduhin mo na yung binebenta nilang product ay merong real value at competitive dapat. Tanong mo, yung brand ba nakapag-build na ba ng reputation? Meron ba silang manufacturer? May magandang effect ba yun, no, sa mga tao? Kasi merong mga multi-level marketing na basta-basta lang yung product, basta makita lang nila na merong product, no, yun na yun. Pero yung totoo, wala talagang value yung product na yun sa market. Mag-ingat ka po sa mga MLM na merong fake products at services. Number 6, mag-ingat ka sa mga tao na nasa MLM business na ang ginagawa nila, nagpapakita sila ng income nila, na nakakuha daw sila ng milyon, nagkakotse na daw sila dun sa business, guminhawa daw yung buhay nila, so mayaman na daw sila ngayon. So mag-ingat ka po sa mga ganong tao, kapatid, kasi possible na nasa loob sila ng pyramiding scheme. Kasi ito yung mga isa sa mga strategy ng mga scammer. Yung bubudulin ka, yung i-attack yung emotion mo through lifestyle para ma-attract ka at mag-join ka sa kanila. Ang totoo, wala silang maitutulong sa iyo. Most of the time, yung mga taong ito ay ang intention lang ay kunin yung pera mo, pero hindi ka talaga nila tutulungan. Kasi kung tutulungan ka man nila, ay pwedeng mali yung ituro din nila sa iyo kasi mali din yung ginagawa nila. No, kung ano yung ginagawa nila, ganun din yung ituturo nila sa iyo, kapatid. Number 7, ang pinaka bottom line kasi dito, kapag ang isang multi-level marketing ay too good to be true, ito po ay kasama sa pyramiding scheme. Like for example, wala ka pang ginagawa, may income ka na. Mag-recruit ka lang ng dalawa, yayaman ka na. Manood ka lang ng video, kikita ka na. Magta-type ka lang, kikita ka na ng malaki. So magbibigay ka lang pera, maghintay ka ng ilang buwan, no, lalaki na yung pera na yon. So ganun yung mga sign na yung pyramiding scheme po yun. So ngayon, paano mo maiiwasan na makapasok sa pyramiding scheme? Ang kailangan mong gawin ay i-educate yung sarili mo about sa mga ganitong topic. Manood ka ng mga video katulad nito. Magbasa ka ng mga article na may kinalaman sa business, sa pyramiding scheme, sa Ponzi scheme, sa multi-level marketing, sa about business, no? Magbasa ka ng mga article. Number 2, huwag mong hayaan na i-pressure ka ng isang tao para mag-invest sa isang business without your full understanding kung paano ba nag-work ang business nila. Huwag kang papasok without your full understanding. Okay? So number 3, kailangan mo makinig sa mga taong merong knowledge pagdating sa pera. Kailangan mo magkaroon ng financial advisor na merong knowledge sa business at iba pang bagay na may kinalaman
sa pera. Pwede ka mag-subscribe dito para matutunan mo pa yung iba't ibang klase ng scam at paano mo mapaprotektahan yung pera mo, yung financial mo para sa scam. Pangapat, kailangan mo mag-ingat at magbusisi ng mabuti kung anong product ang pinopromote ng isang business. Especially dun sa mga nagsasabi na ginagarantiya nila na pwede kang kumita ng malaki per month. At ang huli, turuan mo rin yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mga kapamilya mo, mga kamag-anak mo, mga friends mo about MLM, about pyramiding scheme, about scam, at paano din nila mapoprotektahan yung sarili nila about sa mga scam, about sa mga scheme na to, about sa mga system na nanluloko ng mga tao para maiwasan ito at para maprotektahan yung pera mo. Share mo itong video na ito sa paraang yun na tulungan mo na silang intindihin kung ano ba talaga yung MLM at pyramiding scheme. Hindi kasi porket na legal at kumpleto ng permit ay legit business na yon, ay marangal na business na yon at hindi scam. Karamihan ng mga business na scam ay sila yung unang nagsasabi na hindi sila scam at meron silang kumpletong papeles. So I hope marami ka na natutunan sa video na ito at